So, First Thessalonians chapter 2, verse 19. Tayo po tayo lahat saglit para basahin. Nakapag-pray na po tayo, pero tayo lang po tayo para basahin ito ng buong puso at buong paggalang. For what is our hope or joy or crown of rejoicing? Are not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming? So, verse 20, for ye are our glory and joy. Upo po tayo lahat at pag-usapan natin. Last time po na pag-usapan natin yung crown na hindi po nasisira. Uncorruptible crown. And bago po yung crown of uncorruptible crown, meron po tayong crown of life. Ito yung mga nakukuha nating mga crowns dito pa lang sa lupa. Kasi meron din tayong ano yung mga crown? Para itong award. And yung crown na ito, pag nakikita nyo po sa mga Romano, napakalaking bagay po na ito. Kapag binigyan po sila ng crown, o yung hindi ito yung corona, kundi yung kulay ginto na parang laurel na linalagay dito. Pag meron kang ganyan, ibig sabihin ikaw ay napakataas na tao. Ikaw ay kagalang-galang. At kailangan kang galangin. Ngayon, kapag tayo ganito, kunwari, binigyan ka ng crown na ito, kunyari si Carlos Yulo, hindi kasi ako masyado nanonood ng, binibigyan sila ng pagpupugay. So, kagalang-galang. Katulad si Manny Pacquiao nung siya po ay nananalo lagi, para siyang binibigyan ng papugay. So, yun po yung crown. Katumbas nun yung crown. At dapat ito yung mga talagang kagalang-galang at hindi siya pwedeng basta-basta bastusin. Naintindihan ba yan? So, ito yung mga pabuya na binibigay sa atin ng Panginoon. So, dito, pag binasa niyo po yung 19, parang sinabi ni Pablo, kayo ang aking crown of rejoicing. Parang siya yung kanyang mga binigay sa kanyang mga corona na sila yung pinagmamalaki ni Pablo. Pero yung crown of rejoicing is sa mga crowns na binibigay ng Panginoon sa atin. At ito isang bagay na yung Panginoon lamang yung makapagbigay sa atin ito. Ulit tayo lahat, humihingi sana tayo, no? Pag tayo may ginagawa, gusto natin magkaroon tayo ng ang tawag mo dito, mga awards. Kaya pag tayo minsan nagko-contest, gusto natin na tayo ay nananalo. At ginagawa natin yung best. At sana tayo bilang isang Kristiyano, katulad sinabi sa 1 Corinthians chapter 10 verse 30, for whatsoever you eat, whatsoever you drink, and whatsoever you do. Sa Tagalog, kahit anong kinakain mo, kahit anong iniinom mo, kahit anong ginagawa mo, dapat ginagawa mo para maluwalhati yung Panginoon. Ibig sabihin, maibigyan natin ng parangal yung ating Panginoon, hindi yung mapapahiya natin yung Diyos. Pag tayo ay bastos, hindi napapabigyan ng pugay yung ating Panginoon. Pag tayo may ginagawang mali, hindi nabibigay ng pugay yung ating Panginoon. Kahit sa ating pananamit. Sabi dito, kahit yung iniinom natin. Okay? Ba tayo umiinom para mabagbigay pugay yung ating Panginoon? So bakit? Kasi pagkain, kailangan natin maging malakas. Kailangan natin kumain para tayo may lakas, para mapagbigay pugay natin yung ating Panginoon. Naintindihan? Kaya walang lugar sa ating sana na magkamali. Oo, magkakamali tayo, pero hindi yung sinasadya natin. Bilang isang Kristiyano, hindi ko sinasabi magiging perfecto tayo kasi yung katawan natin, makasalanan. Pero we strive for perfectness kasi mahal natin yung ating, sino? Panginoon. Amen? Amen. So sana naiisip niyo yan, hindi tuwing tayo lamang ay naandri ito. At pagkatapos nito, makikita ko kayo, nakasando na naman kayo, nakahubad na naman kayo, kung ano-ano man ginagawa yung kalokohan na naman dyan. Okay? Huwag sanang ganun. Okay? Tayo, pagpasensya, pero pag tayo pinitik ng Panginoon dahil ang kulit natin, masakit ang pitik ng Panginoon. Yun ang iniwas-iwasan ko po na mangyari sa bawat isa sa atin. Huwag natin sanang subukan ng Panginoon. Pag mahal niyo ang Panginoon, mahal din tayo ng Diyos. Pero tandaan natin, ang Diyos, ang tao ng mahal, ay pinapalo ninyo. Okay? So, pag kayo hindi na pinapalo ng Diyos, kahit gumagawa kayo ng karumal-dumal, magtaka na kayo, baka hindi naman talaga kayo ligtas. Okay? So, ito po. So, dapat, sabi po dito sa first point, receive the word in truth. Paano ba sila nagkaroon? Paano sinabi ni Pablo sila ang crown of rejoicing ni Pablo? Bakit sinasabi sila yung pinagmamalaki ni Pablo? At paano sila yung nagkakaroon din? Siyempre, pag sila yung pinagmamalaki ni Pablo, ibig sabihin sila rin ay may crown of
rejoicing o crown of exaltation nga sabi sa ibang salita. Pero rejoicing kasi tuwang-tuwa si Pablo sa kanila. Gusto niyo ba na matutuwa yung Diyos sa inyo? Gusto niyo ba? Amen? Parang gusto niyo ba natutuwa yung Diyos sa inyo? Hello? Tuto kayo mag-amen. Pag naiintindihan niyo yung salita at talagang tama. Ibig sabihin kasi, alam niyo ibig sabihin ng amen? Agree po ako. Okay, agree po ako dyan. Okay? So dito, receive the word in truth. Paano sila naging crown of rejoicing at paano sila nagkaroon ng crown of rejoicing? Kasi dito in context, sila sinasabi ni Pablo, kayo po ang aking katuwaan. Kayo ang aking kasiyahan. No? Pero ito, it's either si Paul o yung Thessalonian Church. 1 Thessalonians chapter 2 verse 13. Ito po yung sulat ni Pablo sa kanila. For this cause, sabi ganun, dahil sa itong bagay na ito, pag nakita nyo, for this cause, okay, i-highlight ko lang po konti. Sabi dito, nakikita po ba ito? Sabi dito, dahil dito sabi, for this cause, sabi ni Pablo, dahil dito sa bagay nito, also we thank God without ceasing. Okay? Hindi kami ay nagpapasalamat sa Diyos na walang humpay. Bakit? Bakit walang humpay? Ang ibig sabihin ng because ay dahil, when you receive, sabi nga, when you receive the word of God, which you heard of us, ulit, nung natanggap nyo o tinanggap nyo yung salita ng Diyos, ito, word of God po, ito yung salita ng Diyos. Ano sinabi, you receive it not as the word of men. Sa Tagalog po, hindi nyo tinanggap ito bilang salita ng tao lamang. May kita nyo dito, you receive it not as the word of men. Sabi nila, hindi nyo tinanggap ito bilang salita lamang ng mga tao, but it is in truth the word of God. Ngunit sa katotohanan, hinighlight ko po ito, sa katotohanan, ito ang salita ng Diyos, which effectually worketh also in you that believe. So sila po, hindi sila naniwala na kila Pablo dahil ito ay salita ng tao, kundi sinabi po dito, ngunit sa katotohanan, ito yung salita ng Diyos. So sa kanilang puso po, naniniwala po yung buong Thessalonica, yung inahatid na salita po nila Pablo ay may katibayan at ito po ay salita ng Diyos. Hindi sila nagsabay salita ito ni Pablo at hindi sinasabi ni Pablo, ito ang aking salita, kundi ito ang salita ng Diyos. At yung buong Thessalonica po, ay sila po ay naniniwala na ito yung salita ng ating Panginoon. Hindi katulad po ng ibang tao, pag nakikita po yung Bible, ay gawa-gawa lamang yan ng ibang tao. Gawa-gawa lang yung Bible ng mga tao. Pero pag tinignan niyo 2 Timothy, okay, medyo singit po natin dito. Ang sabi yung Timothy, lakas sa ulan ha. Sabi po sa Timothy, di ba? 2 Timothy chapter 3 verse 16, 2 Timothy chapter 3 verse 16. Pag tinignan niyo po yung Bible, and 17, tingnan natin dito, 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Okay, mababasa niyo dyan, 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, sabi ito, hello, all scripture is given by inspiration of God. Sabi dito, lahat po ng nakasulat ay binigay sa pamamagitan po ng inspirasyon ng ng ating Diyos. Okay? And is profitable for, ang profitable po ulit, ibig sabihin ito ay maganda po para sa doktrina. Maganda po ang salita ng Diyos para sa doktrina, para sa reproof. Ano yung reproof ulit? Para po tayo ay, hello, Jacob, mapagsabihan. Para po tayo, tingnan natin kung tama po yung salita po ng ating Diyos. Tama ba itong salita ng Diyos para sa atin? Oo, hindi. Tama ba ito na ito ay ginagawa natin sa ating buhay? Oo ba o hindi? Yung ating kilos ba ay tama ayon sa salita ng Diyos? Kasi tayo ay nakabase sa salita lamang ng ating Diyos. Okay? So, sabi po, correction. Ibig sabihin, kapag nakita natin mali tayo o mali iba, ito po ay gagawin natin na itatama natin yung ating sarili. At
para sa tayo ay matuto, ma-instruct, mapagsabihan, o gawin natin yung tama para sa tama. Para yung tao ng Diyos ay maging alin? Perfecto, thoroughly furnished unto all good works. Okay? So, medyo commercial lang. Naalala ko, meron pa po tayo ganito, di ba, Eton? Kunin natin para ano natin to. Pag umuulan, mabawasan. Paggawa na lang tayo ng ganito ulit para pag umuulan, yung masyadong mano. Okay? Sabi dito, hello, ayan, umayos. Fully furnished unto all good works. So dito, ang ginawa po ng mga Thessalonica po, nung nalaman po nila yung salita ng Diyos, ito yung kanilang ginawa. Alam nila ito ay galing sa Diyos. Alam po nila po na kailangan po nila ito para malaman nila kung tama po ang kanilang ginagawa. Para malaman po nila na kailangan sila ay tama. At alam nila na ito po ay magiging turo sa kanila para maging sila ay matuwid. Gusto niyo ba maging matuwid? Dapat gayahin natin yung mga Thessalonica. Sila po ay naniwala sa salita ng Diyos ng buong buo. At gayon din po, sabi nga dito sa ating subpoint, sabi dito sa ating point number 1, ano sabi sa point number 1? Receive the word in truth. So yung salita ng katotohanan, hello, yung salita po ng katotohanan, tinanggap po nila ng buong buo. Anong tinanggap po nila ng buong buo? Alam nila sa Diyos ito galing. At sabi nga nila, no reservation. Alam niyo ibig sabihin ng no reservation? Wala silang alinlangan na tinanggap ito. May comparison po ito sa 2 Peter chapter 1 verse 21. For the prophecy o yung mga nakasulat ay galing hindi po sa mga lumang mga bagay na mula sa tao, ngunit galing po sa banal na tao ng Diyos na sinalita po ng mga sila po ay sinalita sa mga yan at sila po ay talaga napagalaw sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. So, ibig sabihin po, ang mga nagsulat po ng salita ng Diyos sa Biblia ay galing lang po sa pamamagitan ng lakas ng banal na alin? Banal na Espiritu. Naintindihan? Okay. Alam ko po medyo maulan at tumahaging-haging dito. Okay? So dito po, so no reservations tayo. Sana buong puso tayo naniniwala na yung Biblia ay salita ng Diyos. E paano pag sinabi ng Biblia na bawal ito? Sa inyo mga teenagers, mga bata, paano sinabi ng Panginoon dito na sana yung inyong magiging kapartner sa buhay dapat mga ligtas din? Naniniwala ba kayo dito? Hello? Hello? Paano pag sinabi ng Diyos na bawal mag-alala? Mag-aalala pa ba kayo? Sabi kasi ng Panginoon, do not be anxious, huwag kayo mag-alala eh. Diba? Naalala niyo yung katulad ng kwento na sinabi ko kanina? Yung mga tao dun sa bangka, ganito mabagyo din. Sabi ng Panginoon, ba't kayo nag-aalala? Wala ba kayong pananampalataya? Sabi ng Panginoon sa kanila. So, ganun din tayo. Wala ba tayong pananampalataya? Takot na takot kayo sa kidlat? Eh, sabi ng siguro ng isang tao na, paano pag kami mamatay? Ano ngayon, magmamamatay kayo? Alam niyo naman kung saan kayo pupunta. Yun pang sinasabi ng Diyos doon. Baka hindi ka paligtas, kaya ayaw mo mamatay. Diba? Pero siyempre tayo, hindi naman tayo magpapakamatay, ibig sabihin nun. Kasi siyempre, nasa timing yun ng Panginoon. So, gano'n, no reservation. Pag sinabi ng Panginoon, huwag mong kaalala, hindi tayo mag-aalala. Wala ba kayong mga payang dyan? Ayungan yung bawat isa dyan, no? Sige na. At ito yung kahalagaan, minsan sinasabi ko po sa inyo na sana, yung pinapagawa po natin ng mga bagay na ganito, may silbi ko yung mga to. Okay? Pag hindi natin ginagawa yung mga bagay-bagay na ito, pinapabayaan lang natin din, pinapatulog natin saan-saan, walang mangyayari sa atin. Naintindihan? So tayo makinig lang din tayo. Ganun din yung salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos, hindi para gabayan tayo, hindi tayo ipahamak. Mas mapapahamak pa tayo pag hindi tayo nakinig sa salita ng Diyos. Kaya ganun na lang po yung sinasabi ni Pablo dito.
kayo ay naniwala sa salita ng ating Panginoon at hindi kayo nag-alinlangan. Kayo ay naniwala ng buong puso sa salita ng Diyos. At sabi dito, lovingly, pag nakikita natin dito, hindi sila basta-basta. Hello? Basta-basta naniniwala lamang sa salita ng Diyos. Oh, yan yung salita ng Diyos. Pero buong puso po nila, tuwang-tuwa po sila sa salita ng Diyos. Kaya, tuwang-tuwa po kayo sa salita ng Diyos. Kaya ito yung salita ng Diyos. At hinahanap-hanap po ninyo yung salita ng Diyos. Hindi lamang nandiyan yung salita ng Diyos para display. Makikita ko po na talagang mahal niyo yung salita ng Diyos kasi nagbabasa kayo ng Bible. Hello! Araw-araw. Okay? Araw-araw tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Masasabi ko po sa church natin, hindi ko alam. Pero parang kulang tayo sa salita ng Diyos. Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin kayo nag-uulit. Ano ba yung babasahin natin ngayon? Ano, nasa na tayo sa Bible reading ngayon, di ba, Ari? Nasa na tayo? Ano yung dapat natin basahin ngayon? Wala man nagtutuwento sa akin, Pastor, ano ibig sabihin sa Bible reading ngayon? Wala. Kasi hindi ko alam kung sa akin lang to, sa iba. Pag meron ako nababasa, tinatanong-tanong ko rin yung iba't ibang kapastoran, Pastor, may nabasa ko dito, ang ganda ng salita na ito. Pag nakikita niyo yung group chat namin, mga pastor, yun ang kadalasan na pag-uusapan namin. May nabasa ako, sinishare ko sa bawat isa. At napag-discuss po namin yun sa group chat namin. But sa atin wala, parang nag-iisa na lamang ako sa group chat, nagbibigay ng mga devotion. Wala mang nagdi-discuss nito sa atin. Mahal niyo ba talaga yung salita ng Diyos? Sana binabasa niyo. Ano yung sinend ko kanina? Nabasa niyo ba yung sinend ko kanina na devotion? Mahal niyo ba yung salita ng Diyos? Gayahin po natin yung Thessalonica na mahal po nila yung salita ng Diyos. At sila ito ay nagkaroon ng crown of rejoicing. Oo, sabihin natin, ligtas na kayo. Pero gaano niyo kaya kamahal ang salita ng Diyos? Hinahanap-hanap niyo ba ito? Nag-send ako sa Facebook tungkol kay William Tyndale. Nakita ko yung forward niya ito. Alam niyo po yung nangyari kay William Tyndale? Translate niya yung Biblia from Greek to English. At ayaw po ng Katoliko ito ng mga panahon na yun. Bawal yun! Sabi nila. Bakit? Ayaw po kasi nila na maintindihan ng mga tao kung ano ibig sabihin sa Biblia. Translate sa English para bawat isang kahit mahirap doon sa England, maintindihan po yung salita ng Diyos. Pero ayaw po ng mga pare, ayaw ng mga arsobispo, ayaw ng papa doon na maintindihan ng mga tao yung salita ng Diyos. Bakit? Kasi malalaman nila na mali pala yung mga practices na iba nila na pinapatupad. Pero kahit hindi pinayagan si William Tyndale, ano ginawa niya? Translate na pa rin yung salita mula Griego papuntang alin? English. At ano nangyari po doon? Pinatay si William Tyndale. Kung di ang si William Tyndale po iyon. At pagkatapos po ng pinatay siya, pero nakilala po yung salita ng Diyos. Nalaman po natin yung salita ng Diyos at pagkatapos po noon, ay nangyari? Wala na ba kayo payong? Wala na kayo payong? Payong ko dyan kay Mang Boy. Okay? Pagkatapos po nun, mas maraming naligtas. Kasi anong ginagawa ng salita ng Diyos? Nagliligtas ng tao at pinapalalim po yung pananampalataya. Patay nyo na yung ano, di ba kayo nilalapit? At mas pinapaalam po yung baka mag-ground yan. Baka mag-ground. Okay, mas pinapaalam po yung, mas pinapalalim yung pananampalataya natin. Kaya ganito lang po ako magsabi sa inyo na kailangan nyo magbasa ng salita ng Panginoon. Kasi gusto ko rin kayo magkaroon ng crown of glory. Gusto nyo ba magkaroon ng crown of glory? Amen? Sana nga. Lovingly receive the word of God. Sana makita ko sa inyo na mahal nyo talaga yung salita ng ating Panginoon. At sabi nga dito, in John chapter 4, verse 42, and he said unto the woman, thou, ito
Now we believe that because of the saying, we have heard him ourselves and know that this is indeed the Christ, the Savior of the world. So sinasabi rin dahil sa salita ng Diyos, hello, nung nagsalita po si Jesus, doon po sa babae sa John chapter 4, sa babae Samaritano, papayo po kayo na hindi dyan ah. Yung babaeng Samaritano, ang nangyari po doon, nung nalaman po nila yung salita ng Diyos, wala ka bang tabing para doon? Wala kang tabing para doon. Alam na lang po tayo. So, dito po, okay, teka lang po, i-pause lang po natin ito, i-pause lang ha. Doon na po tayo sa loob at sobrang lakas na po talaga. Okay, so dito po tayo ulit, no? Ang sabi po dito, righteousness of the man may be perfect. Sorry, tapos tayo dyan. Okay. So yun lang po, dapat po tayo talaga ay nagmamahal sa Diyos ng todo. So aside from that one, kung sinabi dito, and he said unto the woman, now, believe not because of thy saying, for we have heard him ourselves and know that this is indeed the Christ, the Savior of the world. Ibig sabihin kasi nito, pinagsalita dito si Jesus tungkol sa mga bagay-bagay sa Samaritanong babae doon sa may balon. At yung babae po hindi nakatiis, sabi meron dito yung Kristo. Andito yung tagapagligtas. Sinagsabi niya doon sa mga Samaritano at sila po ay nakinig kay Kristo. At nung narinig po nila kay Kristo, sila po ay naniwala ng todo. So, ganoon tayo, mahalin natin yung salita ng Diyos, maniwala tayo ng todo-todo. Kasi tayo problema natin ngayon, porque nakasulat, hindi tayo naniniwala. Kaya sabi natin, faithful tayo, pero kulang tayo sa pananampalataya. Hindi natin ginagawa yung salita ng Diyos. Okay? Ngayon pa nga lang, pag tinignan natin si Hebrews 10:25, sabi dapat tayo lahat tayo ay, tuwing may gathering tayo ng ganito, tayo ay hindi dapat pinagpasa sa walang bahala. Dapat tayo ay magkakasama. Okay? Blessing, nandito kayo. Ibig sabihin din nyo, winawalang bahala yung pagtitipon-tipon ng mga believers. Okay? Kasi maraming bagay yan eh. Okay? Tingnan natin ha. Next time yun. Matthew chapter 14 verse 33, isang example lang ito. Then they that were in the ship, kahit na sa bangka, came and worshipped him, saying, of the truth thou art the Son of God. Ano ibig sabihin dito? Ito yung talaga sila ay takot na takot na. Pero ang ginawa ni Kristo, mas natakot sila kay Kristo. Bakit? Kasi tinigil niya yung bagyo tsaka hangin. So, imbis na sila yung natakot sa bagyo at hangin, mas natakot sila kanino? Kahit sa Kristo. Kasi siya yung may kapangyarihan na pigilan yung mga ganito mga bagay-bagay. Sinalita lang ni Jesus na wala na itong mga bagay na ito. Diba? So, ibig sabihin, pag gusto ni Jesus na tayo mawala, mawawala tayo. Pero sabi nga ni Jesus dito sa kanila, wala ba kayong pananampalataya? Kulang ba kayo sa pananampalataya? Kaya tayo pag sinabi ni Jesus, gawin nyo ito sa salita ng Diyos, gawin natin ng buong puso. No reservations at buong pagmamahal. Naintindihan? Okay? Pag sinabi ni Jesus dito, ito, hindi nyo nagagawa. Mag-soul winning kayo. Ilan ba nakapag-soul winning sa inyo? Baka ikaw, hindi rin. Diba? Ang hirap. Kumakailan dahil yun nga, meron isang platform na parang radyo-radyo, nagsasalita ako tungkol sa salita ng Diyos. May nagbabas na sa akin. Pero hindi naman tungkol sa akin yun kasi ayaw nila si Kristo eh. Tandaan niyo yun. Hindi dapat kayo mahiya kasi salita ng Diyos yun eh. Naintindihan? So, point number 2. Really fruitful. Ibig sabihin sobrang mabunga. Di ba ano ba yung sa atin? John chapter 5 tayo, di ba? Di ba? Through Vine Church, John chapter 5. Ibig sabihin yung dapat mabunga tayo. And the fruit of the Spirit din na dapat na sa atin. Katulad sa sinabi sa Galatians. Okay? May prutas tayo ng banal na Spirit. So, bakit? Ibig sabihin kasi lang dito sa sinabi ni Jesus, dito, pag tinignan natin dito sa sinabi ni Pablo, effectually worketh also you that believe. Bakit? Kasi sila po ay tunay na, anong ginawa nila? Sila po ay tunay na naniniwala sa salita po ng Panginoon. Ano sinabi natin? Ano yung point number 1? Receive the word in of truth. Okay? Tinanggap nila yung salita ng Diyos ng katotohanan. At dahil tinatanggap nila
na hindi sila nagre-reserve, ibig sabihin na, ay, hindi yata totoo yan. Suko sila doon, buong puso sila na naniniwala. Ay nangyari sa kanila, sila po ay ganito, sila po ay naging fruitful. Ibig sabihin, effective sa kanila dito, sila talaga ay talagang merong binubunga. May binubunga ba yung salita ng Diyos sa inyo? O dahil kulang kayo sa pananampalataya sa salita ng Diyos, o Diyos, ay kulang ang inyong bunga. May nakikitang bunga ba sa atin? May nakikitang bunga ba sa akin? Tanongin niyo sa inyong sarili. Diba? Kami nakikita pa rin tayo, pinapagalitan pa rin tayo sa pare-parehas na problema. Ay ano ba yan? Ba't ganyan ka pa rin? Baka hindi pumapasok yung salita ng Diyos sa atin. So yung mga bagay na nire-remind tayo, hindi tayo para ibagsak. Kundi para ipasinasabi ng Panginoon sa atin, oy, gumagamit na ako ng ibang tao para ipakita sa inyo na parang wala kang bunga. Yung bunga nyo, hindi yung mga tao na idadala nyo lang sa church, kundi ugali nyo rin mismo. Kasi yung pinakabunga natin yung frutos ng banal na Espiritu na sana nakikita sa atin. Amen? So sana malaki na talaga ang pinagbago ninyo dahil binago na kayo ng Panginoon. Sabi nga dito, did work, ibig sabihin na effectual, Romans 7:5, ang sabi dyan, for when we were in the flesh, tanggalin ko lang po itong panggulo. Motions of sins which were by the law did work in our members. Ibig sabihin na effectual kasi daan, ang sinabi doon sa verse na yun, gumana. Okay? Nung nasa laman pa raw tayo, yung gawain natin sa laman at yung mga kasalanan na ito, dahil tayo may ginawang masama, yung tungkol sa batas, ito'y gumana sa atin. In our members bring forth fruit in unto death. Dahil sa ating kasalanan, di ba? The wages of sin is death. Dahil sa ating kasalanan, dahil tayo pa ay nabubuhay sa laman at hindi tayo nabubuhay sa pamamagitan ni Kristo, saan tayo pupunta? Sa impyerno. Tayo, lubos tayong sinungaling dati. Lahat tayo, lubos tayong pride dati, kahit hanggang ngayon eh. Pero natatanggal natin sa pamamagitan ni Kristo pag mahal niyo talaga si Kristo. Naniniwala kayo sa kanyang salita. Sabi dito, sa isa pang verse, did know, show for themselves. Ibig sabihin ng effectual din, pinapakita ito sa kanilang mga sarili. Okay? Pinapakita mula sa kanilang sarili at napapakita nila sa tao. Sabi dito, Mark chapter 6 verse 14, and King Herod heard of these things, for his name was spread. Ibig na sabihin, narinig niya yung tungkol kay Jesus, na siya ay nagbubuhay. Dahil patay na si ano dito, si Juan Bautista eh. Okay? Pero narinig niya yung tungkol kay Kristo. Narinig niya hanggang sa iba't ibang bansa. And he said that John the Baptist, ang sabi dito, John the Baptist was risen. Kala niya nabuhay ulit si John the Baptist. Kasi grabe yung mga milagro na ginagawa ni Jesus Kristo. So siya po ay talagang convinced from the dead, and therefore mighty works do show for themselves in Him. So ibig sabihin yun po yung effectual na sinasabi doon. So they really are fruitful. So yung really ba fruitful, sinasabi ko lang po yung salita na really na effectual, ito ibig sabihin talagang do show. Pinapakita, napapakita. Okay? So sinasabi dito ni Pablo, dahil mahal niyo yung salita ng Diyos, naniniwala kayo sa salita ng Diyos na hindi ito galing sa tao, kundi galing sa Diyos mismo, at mahal niyo talaga yung Diyos, at naniniwala kayo doon, pag naniniwala ka, isa sa puso mo ito, na ipapakita mo talaga yung mga bagay-bagay na ito, itong mga prutas na ito. Hindi lang tuwing worship service, Wednesday and Sundays, kundi oras-oras, araw-araw. Ang hirap maging Kristiyano, di ba? Pag tayo ay peking Kristiyano. Kasi pag tunay kang Kristiyano, saan kayo lulugar? Aasa kayo lagi sa lakas ng Diyos. Okay? Sabi dito, God worketh. Ibig sabihin na effectual din, God worketh. Receive the word of truth lovingly. Here, hence, God worketh in us. Effectively, worketh in us. Okay? Ephesians chapter 11, 1 verse 11. Ito yung sinasabi Okay? Ito. In whom also we have obtained an inheritance, being predestinated. Tayo po ay nakatanggap ng mana na tayo po ay itinalaga ayon sa kanyang kagustuhan. Sabi, kung sino ang nagtatrabaho para sa lahat ng mga bagay, all the after things, at yung kanyang, sabi dito, siya rin ang
nagpapayo of His own will. Siya rin nagpapayo tungkol sa kanyang kagustuhan. So, itong mga salita ng Diyos ay payo ng kanyang kagustuhan, okay? Makikita niyo po yan sa Ephesians chapter 1 verse 11. And another thing, dahil doon, paano naging effective? John 14 verse 26, sabi dito, ngunit yung but the comforter, ibig sabihin but the comforter, ngunit ang tagapag-aliw, which is the Holy Ghost, kung sino yun, yung banal na Espiritu, kung sino ang pinadala ng Ama, ay ipapadala sa pamamagitan ng aking pangalan. Ang gagawin ng banal na Espiritu? Siya ay magtuturo sa inyo lahat ng bagay. All things ay lahat ng bagay. And bring all things to your, at dadalhin lahat ng mga bagay sa inyong alaala. Okay? Whatsoever I have said to you, kung ano man ang sinabi ko sa inyo. So, paano man maaalala ninyo yung salita ng Diyos? Pag hindi nyo man lang binabasa. Sa inyo dito kaya, sa True Vine Baptist Church, ilan na yung nakabasa ng buong Biblia? Meron? Ako lang? Ako literally nababasa ko po yung buong Biblia, hindi po sa pagpapasikat. Kundi kasi gusto ko malaman at gusto ko mabasa kasi gusto ko mapasaya yung Diyos. At ayoko makalimutan. Mas magaling pa ba kayo sa ibang tao? Scholar na ba kayo at alam niyo na ba lahat ng salita ng Diyos? Sana pagsisihan niyo na ito. Kasi hindi mapapaalala ng Diyos yung mga bagay na ito hanggat di niyo binabasa yung Biblia. Alam niyo, medyo matigas na ako sa inyo tungkol dito, pero hindi ko alam kung bakit. Sabi niyo, nananampalataya kayo. Pakita niyo kayo nananampalataya. Amen? Okay, basahin niyo yung salita ng Diyos. Kahit hindi po nakaschedule, subukan niyo from cover to cover. Okay? From Genesis, Exodus, Leviticus, hanggang Revelation, basahin niyo kahit di niyo naintindihan. Iba yung dinedevotion niyo, iba yung binabasa. Aside from reading, nag-devotion din po kayo. Amen? Paano kayo magiging effective? Paano kayo magiging fruitful? Mababaog po kayo sa ganyan. Mababansot po tayo. Kaya po, ganito kakulit sa inyo. Hindi lang sa oras na ako yung magpipreach o may pinapadala na preacher, dun lang po kayo magbabasa ng salita ng Diyos. Amen? Dapat all the time, every day. At alam niyo naman, Joshua 1:8, sabi nga doon, magmumuni-munihin nga yung salita ng Diyos mula umaga hanggang gabi. Ibig sabihin yung action natin, tama ba ito sa salita ng Diyos? Oo, hindi. Diba? So, medyo mahaba. Malakas naman yung ulan, okay lang, pahabahin natin. Philippians 4:13. Sabi, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Dahil sila po ay buong-buo ko nila, naniniwala sila sa Diyos, naniniwala sa salita ng Diyos, they're really fruitful. Sabi nga, nagagawa ko lahat ng mga imposibleng bagay. Katulad sa atin, lagi example ito dahil ito yung pinakamahina sa atin ngayon. Magbabasa ako ng Bible kasi kaya ko ito. Dahil ako ay may lakas galing saan? Sa sarili ba? Sa Diyos. Sa oras na hindi kayo nagbabasa ng salita ng Diyos, alam niyo kung bakit? Umaasa kayo sa sarili niyong lakas. Ako rin, ganun. Hindi ako exempted dito. Pag hindi tayo nakapag-soul winning, alam niyo kung bakit tayo nahihiya? Umaasa tayo sa lakas natin. Hindi tayo umaasa sa lakas ng Diyos. Tandaan natin, ang Diyos, ang banal na Espiritu ay nasa bawat isang nananampalataya. Paano nangyari yun? Diyos siya, walang imposible sa kanya eh. Diba? Matthew chapter 15 ba yun? In God, there's nothing impossible. Imposible ba yun na nasa bawat isang mananampalatayang banal na Espiritu? Hindi, di ba? Intindihan? Amen? Okay. So, kahit konti lang po tayo. Ito last point. Results of faith and fruitfulness. Okay? Pinag-uusapan natin paano po nagkaroon ng crown of rejoicing. Result po ng crown of rejoicing. Sabi nga dito sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 14, for ye brethren became followers of the church of God. Ano nangyari sa kanila? Sila po ay naging tagasunod ng simbahan ng Diyos. Amen? Kasama ba kayo sa simbahan ng Diyos? Ano ba yung simbahan ng Diyos? Sila yung bawat isang nananampalataya sa Diyos. Hindi po yung building yung simbahan. Tandaan nyo, pag mananampalataya ka, kasama ka sa simbahan ng Diyos. Sabi nga nun, Church of God, which is in Judea, ay in Christ Jesus. Tandaan nyo ba't in Judea? Ibig sabihin, kapares lang ng simbahan ng Thessalonica, yung nasa simbahan ng Judea.
Kasi iisa lang yung kanilang pinagsisilbihan. At ganun din sa atin. Pag tayo po ay nananampalataya ni si Kristo ang ating Panginoon, mahal natin ang kanyang salita ng buong buo. Kasama tayo doon sa simbahan ng Diyos. Kasama ka na ba? Nananampalataya ka ba si Kristo ang Panginoon mo? Sana talaga sinusunod mo siya ng buong puso. Pag mali sa Panginoon, hindi mo gagawin. Pag tama sa Panginoon, kahit mahirap dahil ayaw ng laman natin, gagawin po natin ang buong puso para sa Panginoon. Si Mang Jaime, nakausap ko ng Sunday, ang hirap, di ba? Pero para sa Panginoon, gagawin natin kasi yung Panginoon ay nasa atin. Ganon din, marami rin ako. Kahit ngayon nga, sabi ko, tinatamad ako kasi pagod na ako sa biyahe. Pagod na ako kakapintura, puyat sa gabi. Pero sabi ko, ito kaya ko to dahil gusto ito ng Diyos at mahal ko yung Diyos. Isipin nyo na lang pag ako po ay magpapadala sa aking laman lamang. Nag-antay kayo dito, nag-prepare kayo dito, ay wala naman pala si pastor, nakakainis naman yun. Diba? At ito, hindi naman tayo mamumove ng ulan. Salamat sa Diyos, meron ditong lugar. At kaya nga pinag-pray natin, sabi, and you have suffered all things of your own countrymen. Ibig sabihin, kahit sila po ay pinapahirapan ng kanilang mga kababayan, na tayo nga hindi ba nga tayo pinapahirapan ng kababayan natin, pinapahirapan lang po tayo ng ating emosyon. Ay, baka ganito, ganyan eh. Hindi pa nga natin nagagawa, negatibo na kagad tayo, pero sa Biblia, dapat natin gawin. Naintindihan niyo yun? Eh, pastor, kasi hindi ko po kaya yan eh. Talaga hindi mo kaya, sabihin ko sa'yo. Pero kaya ng Diyos para sa'yo pag ikaw lang ay mananampalataya. Kasi lahat ng mga sinasabi ko, hindi yung mga basketball na yun, kaya mga imposible ha. Kundi yung alam mong hindi mo kaya tungkol sa salita ng Diyos, magagawa mo yan. Dahil sa Diyos lamang. Pag tayo, wala talaga tayo. Okay? Kaya may mga talento kayo bawat isa. Naintindihan? Pero pag hindi natin magagamit ito para sa Diyos, walang mangyayari. Sayang lang. Sayang lang yung mga talento po na ito. So ito po yung ginawa nila. Paano sila maging fruitful? Nagkaroon sila. They were fruitful. They really believe in the Word of God. Sila po ay nagkakaroon. Kahit sila po ay kinakawawa na, inaapi ng kababayan nila, okay pa rin sila. Okay? Sabi dito in Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Sabi gano'n, kahit sa buong hirap na yan, kayo dapat ay maging masaya. Nasubukan nyo na bang inaapi-api kayo? Nasubukan na ba kayong talagang pinagsisigawan kayo dahil sa salita ng Diyos? Nasubukan mo na ba? Nasubukan mo na? Na talagang pinapahiya ka sa maraming tao? Ako nasubukan ko na. Pero salamat sa Diyos, hindi ako nawala ng loob. Salamat lamang sa Diyos, hindi ko lakas yun. At hanggang ngayon, sa biyaya lamang ng Diyos, sa lakas lamang ng Diyos, I still rejoice in giving the Word of God. Okay? Kahit mapahiya na ako na ilang beses, kakanta pa rin ako ng kanta ng Diyos kahit sanado ako. Kasi mahal ko yung Diyos eh. Amen? Eh tayo, ay nahihiya ako kasi, kaya ayoko kumanta kasi nahihiya ako. Alam niyo kung gaano ako kasintonado, pero sa biyaya ng Diyos, kakanta pa rin ako at kakanta. Kahit nasa gitna man ako ng mga hindi naniniwala sa Diyos, kakanta pa rin ako para sa Diyos. Pero tayo, dahil konti lang, mga tao dito, tatawanan ka lang, ayaw mo nang kumanta. Dahil hindi uso yung yung kanta para sa Diyos at uso yung mga kung ano-anong kanta na yan dito sa mundo, yun ang kakantahin mo. Ang hirap, di ba? Pero ito kakantahin ko yung kanta ng Diyos. Sabi dito, rejoice evermore. Ito yung crown of rejoicing. Pag tayo ay talagang mula sa puso nananampalataya sa Diyos, nananampalataya sa Kanyang salita, tayo nagkakabunga at yung bunga natin, pinapakita natin, tayo ay may kasiyahan sa gitna ng kahirapan. Nakikita niyo, Thessalonians, inaapi-api sila. Sarili nilang kababayan. At sinabi rin sa Mateo, chapter 10 at marami pang verses, pati yung kamag-anak mo, kapatid mo, magulang mo, aapihin ko dahil sa pananampalataya mo. Pero sinabi ng Panginoon, rejoice evermore. Sinabi nga dito, Philippians 4:13, nagagawa natin ito sa pamamagitan lamang ng Diyos. Kaya huwag mo sabihin, hindi ko kaya yan para sa Diyos. Kaya mo yan dahil yung Diyos mismo yung nagpapagalaw sa iyo.
Okay? And ito pa, lastly, First Thessalonians chapter 2, verse 19 and 24. What is our hope or joy? Crown of rejoicing, and not even ye in the presence of the Lord of Christ in His coming, for ye are our glory and joy. Ito yung nasabi ni Pablo sa mga Thessalonica. Dahil sa inyong pinapakita, dahil sila rin ang ginagawa nila kapare sa Thessalonians eh. Mahal nila, naniniwala sila, nananampalataya sila sa salita ng Diyos, at sila ay may prutas. Ibig sabihin yung prutas nila hindi yung mga taong na ano kundi yung ugali na makajos. And siyempre, meron silang ito rin, mga prutas niya ito eh. Dahil pinahayag yung salita ng Diyos eh. Kayo ang aking joy. Nakakita ni Pablo yung joy niya dito sa mga taong nananampalataya. Ganon din tayo. Pag nakikita natin na tayo na pinapalakas natin yung bawat isa para sa Diyos, pag nakikita natin na lumalago yung isang tao, hindi tayo maiinggit. Amen? Hindi tayo matutuwa, ay lumalago iyon. Pag isa sa inyo naging pastor, naging pastor's wife, missionary's wife, o gumanda yung buhay ninyo dahil sa pamamagitan ng Panginoon, gumanda yung buhay, hindi ako maiinggit, kundi ako matutuwa. Basta kayo ay sumusunod pa rin sa Panginoon. Hindi yung yumaman kayo dahil sa kalokohan. Hindi ako matutuwa doon. Yumaman kayo despite na ang hirap sundin na salita ng Diyos, kayo pa rin ay nagsaga. At kayo pinalago ng Diyos, ako ay matutuwa po sa inyo. Ganon din si Pablo. Okay? Binibigyan siya ng joy ng Panginoon sa pamamagitan ng mga taong to at sa pamamagitan din lamang ng ating Panginoon. So, yun lang po yung mga bagay-bagay na ito. Okay? So, alam ko, lahat tayo may paghihirap ngayon. Yung iba sa atin, tinitesting ngayon. Meron na ba kayong crown of rejoicing? Baka kulang kayo, kaya kayo walang joy sa inyong buhay. Kasi kulang kayo sa salita ng Diyos. Wala kayong tiwala sa salita ng Diyos. Yung ginagawa nyo pa lang na hindi kayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Kasi kulang ako sa oras eh. Di sabihin ng Diyos sa inyo, di wala na akong oras sa inyo. Mas importante pala yung binigay ko sa inyo na pag-aaral, na pagtatrabaho, kaysa sa salita ko. Tandaan nyo sino nagbigay ng lakas sa inyo para magtrabaho at mag-aral. Diyos. Tapos wala kayong oras sa Diyos. Tapos nahihiya kayo gawin yung tama para sa Diyos. Eh kung sinabi ng Diyos, ay, ganoon pala dito, tanggalin ko na sa lahat sa inyo. Wala kayong crown of rejoicing. Kasi hinahabol nyo yung mundo. Pero pag hinahabol nyo lagi yung salita ng Diyos, at yung Diyos muna bago ang lahat, at may prutas kayo dahil mahal nyo yung Diyos, dahil sinusunod nyo yung Diyos dahil mahal nyo yung Diyos, kayo po ay magkakaroon ng crown of rejoicing. Tandaan, the truth, tandaan nyo yung truth, yung salita ng Diyos, basahin nyo, alamin nyo, mahalin nyo. At kayo magkakaroon ng bunga. Yung prutas po ng ugali. At pwede rin kayong magkabunga na dahil sa inyong ugali at sa inyong pagpapahayag ng salita ng Diyos, may sumunod din po sa Diyos. Hindi nyo talaga prutas ng Diyos yun. Okay? May sumunod sa Diyos dahil nakita nila na si Kristo ay nakikita nila sa inyo. At magkakaroon kayo ng results. Na kayo ay magkakaroon ng tunay ng crown of rejoicing. Gusto nyo ba magkaroon ng crown? Ulit katulad ng sinabi ko po kanina, itong crown po na ito, yung kulay ginto na parang laurel dito. At pag kayo nilagyan doon ng mga Romano, ibig sabihin kagalang-galang kayo at napakataas ang posisyon niyo. Hindi kayo basta-basta pwedeng galawin. Pag nagkulang kayo, bakit hindi niyo sabihin, Lord, nagkukulang ako sa inyo. Pagdasal nyo. Sabi nga ng Panginoon, pag meron kayong pagkukulang, ipagdasal nyo. Sa tunay sa inyong puso, sasagutin ng Panginoon yan. Amen? So let's pray. Lord, alam po namin kahit ako bilang isang pastor ay kulang sa inyong salita. Kulang din po, Lord, sa pagmamahal. At hindi naman po lingid yan sa inyo. I pray, Lord, na talagang kami magmamahal sa inyo ng buong puso. Kaya pabasahin namin ang inyong salita. Magde-devotion kami. At yung kilos po namin maaayon lagi sa inyong kagustuhan. At kung, Lord, meron kami ginagawa ngayon na hindi ayon sa inyong kagustuhan, na itama na namin para sa inyo. Ulit, Lord, yung mga prayer request po ng bawat isa, lalo na po sa mga may sakit, mga may problema, may kahilingan, sana po, Panginoon, ay masagot. And Lord, hindi ito lamang na kami gagawin namin ito dahil ipinag-utos, kundi gagawin namin ito ng buong puso para sa inyo. Thank you, Lord, sa paggamit sa akin.
And Lord, sa inyo po lahat ng gloria, hindi po sa akin, kayo po yung mapansin, hindi ako. And we pray all this, Lord, in Jesus' name. Amen. So yun lang po. God bless